'pag na-issue ang love team, hindi mai-issue ang love team. Eto tandaan niyo 'to, itanim niyo sa utak niyo 'to mga kabarda. Hindi mai-issue ang love team kung walang namamagitan na sweetness. Tandaan niyo po 'yan. Hindi mai-issue ang, personal nilang or itatanong yung personal nilang nararamdaman sa isa't isa kung walang nagbalita or walang nalaman yung mga tagaloob ng showbiz. Oo, hindi sila magre-react kung walang nalaman sa showbiz. So, meaning to say, kaya po umingay ng husto ang barda dahil po may nalaman sila sa barda na exciting or kina-excite nila, 'di ba, na totoo sa barda. Ayan, welcome back Ma'am Kylo sa Pikwa Islok po. Ayan, thank you so much sa pag-member ulit, Ma'am Kylo. Thank you po. Ayan, isang oras pa naman tayo, Sis Rockwell. Good evening, Mamang. Ma'am Susan Noble, shoutout po. Oo. Ayan, sabi ni Ma'am Trini, first week ng, May, Ma'am Kat. Oo. Late na po ba? Hindi pa naman po. Ah, renew na madam. Oo, praying for Barda for, real and forever, sabi ni Ma'am Kylo. Salamat po, Ma'am Kylo. Hmm. Sino po yung tinutukoy ni Sir KJ na admirer ni Bibi? Marami namang admirer si Bibi. Marami namang admirer si Bibi. Wala naman ako nabalitaan, pero kasi nga medyo busy rin ako for the past few weeks. At, talagang wala akong update sa personal nilang ginagawa ngayon. Oo, wala po talaga akong balita sa kung ano man yung ginagawa nila ngayon sa personal nilang buhay. So, basically tinatalakay lang natin dito mga kabarda, yung nagdaan na pambabash ulit kay David, 'di ba? Yung masasakit na inilabas na naman at sinasabi ng mga basher regarding kay David Licauco, na kailangan nating itama kasi maling pananaw yung inaano nila, maling pananaw yung itinuturo nila sa ibang tao, 'di ba? Yung pagiging haters ay mali po yun, tandaan niyo 'yan. Mm. Lalong-lalo na kung wala ka namang konkretong ebidensya, 'di ba? Kasi ang hirap nun mag-aano ka ng, konklusyon mo. Tayo kasi, kaya tayo nagbibigay ng konklusyon about sa Barda, kasi maraming ebidensya, maraming testigo. 'Di ba, maraming ebidensya, maraming testigo, kaya gano'n. Hmm. Kaya hindi ko rin, masisi yung iba kung bakit talagang hulog na hulog sila sa Barda. Mm. Basta ako naniniwala real na real ang, daming paramdam nila. Sabi nga ni David, "Risk it all." Sabi ni Mami Trini. Sabi ni Ma'am Rose Cruz, yun daw pong taga-ABS, yung collab team niya po nasa abroad na. Nakalimutan ko po ang name ng boy, eh. Okey. Buti nakaabot sa live niyo, madam. Salamat po, Ma'am Kylo. Abot na abot ka pa. 2 hours naman tayo, hmm, or 1.5 hours siguro. Kaya nga ang daming ang daming nabubuang pagka lumalabas yang issue na may eto na may issue na non-showbiz girlfriend na naman, 'di ba? Eto lang masasabi ko nga sa inyo, sabi ko nga sa inyo, ang magtiwala lang kayo sa paniniwala niyo. Kailangan, stand firm kayo sa paniniwala niyo, 'di ba? Mahirap yung, merong mga bagay na makakadaig dun sa paniniwala niyo. Maguguluhan ng sistema ng utak niyo, 'di ba? Pansinin niyo po, yung iba sa inyo madaling ma-stress pagdating sa usapin ng 'di ba, sa usapin ng mga issue. 'Pag may narinig kayong issue, stress na agad kayo. Sa showbiz industry po hindi nawawala talaga ang issue lalo na 'pag sikat, lalo na 'pag may fandom, hindi po nawawala ang issue. Lalo na 'yan barda po 'yan, 'no? Hindi po nawawala ang diyan, hindi po nawawala ang, mga issue diyan. Barda 'yan, eh.
Hmm. Ayan sabi naman ni ano, sabi ni ma'am ano, ang, tinutukoy ni Sir KJ according sa nag-message kay Bibi, na kakain sa labas ay si Enrique Hill, pero hindi nag-reply si Bibi. Sabi ni Ma'am Myra Catanyag. Mm. Yes po, Ma'am Kat, oo. Basta si Kat may issue, pinag-uusapan. Kaya sikat pa rin ang barda doon. Siyempre Ma'am ano, 'di ba, Ma'am Debais. Ay, oh, ayan, oh, binaba ni ano, commander yung pangkapi natin. Oo, Bekenemen, oo. Mm. So, ayan sa mga gustong magpakape diyan sa'kin, oo. Ayan, nandiyan po yung ating GCash, oo. Salamat po, oo. Ma'am Ana Rebolya, shoutout. Hmm, kaya nga po 'di ba, mahirap talagang, anuhin 'yan, tawag dito, mahirap talagang suwayin yung mga basher, kasi basher is always a basher. Wala na tayong magagawa diyan. Kahit anong pilit natin na magpaliwanag sa kanila, sarado na po utak niyang mga 'yan. Wala na tayong magagawa sa aura niyang mga 'yan, mga kaparda, maniwala kayo. Patuloy at patuloy nilang magiging ganyan yung sistema nila dahil nga basher nga sila, oh. Ayan po mga kabarda, nakapin yung natin, ayan. Thank you so much sa mga magpapakape diyan, ayan. Ma'am Aida Figueroa, ayan, thank you for the greetings, mamang. Oo, Pickles. I'm also a follower of Daddy Frankie. Salamat po, Ma'am Aida Figueroa. Ayan, sa mga gusto ng mga charity, no? Ah, tawag dito, i-follow niyo po si Daddy Frankie. Ayan. At paki-subscribe na rin po. Maraming natutulungan si Daddy Frankie. Masarap ma-inspired sa mga taong tumutulong sa kapwa. Yes, I have, as long as popular. Tama, 'di ba? As long as popular ka, pag-uusapan at pag-uusapan ka talaga, hindi mawawala 'yan. Usapin ng showbiz talaga 'yan, 'di ba? Oh, 234 million viewers. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kabarda, kung ang barda for example, eh, ano, kung ang barda, laos na, 'di ba? Wala, hindi pag-uusapan 'yan. Iiwanan na 'yan ng mga fans, iiwanan na 'yan ng showbiz, iiwanan na 'yan ng mga showbiz paparazzi. Kaso marami ngang bumabalik na showbiz paparazzi, 'yun nga yung nakakapagtaka, 'di ba? 'Yun yung nakakapagtaka sa kanila, bakit bumabalik pa sila? Oh, baka 'yan yung issue pa noon na nagalit si D sa dati niyang makeup artist ng gustong mag-invite kay B, kaso tinurn down lang ni B, sabi ni Ma'am Catherine Beltran. Ang chika po, oo. Anong ano 'yan, pakinggan nga natin si ano, Sir KJ. Ay, i-reaksyonan natin. Hmm, nasaan dito? Hmm, eto ba 'yun? Oo. Oh, 'di ba, totoo. Bakit ang Jilbid walang kiss? Bakit ang Jilbid walang kiss sa behind the scene? Oo, totoo yung sinabi ni ano rito, Mamang KJ dito.
Oo, yung behind the scene, imagine behind the scene ng TKL, meron ng kiss si Barbie saka si David, 'di ba? Meron na silang kiss nun, oh, 'di ba? Oh, pero ang, Jilbid na sinasabi nila, intimate, mas mai-intimate pa ba dito sa ginawa ng Barda, 'di ba? Oh, 'di ba? Wala. Kasi wala namang gano'n ng Jilbid talaga. Saan na lang gusto na Hmm, double dead for today's video ang Jill beat kagabi. oo. Una na di pa, ang bracelet pala is hindi copper, kundi gamit lang talaga for the props for today's video. Pangalawa yung kiss nila, dahil kiss mo, saan dalahin? Charas! Saan dalahin? Tinitis ka pala, pero seryoso Oo. pala. Okay. Oh, 'yan yung McDo, oh, 'yan yung tapos pinakita yung McDo, When you come hmm. out, seeing it in Yung sabay silang lumabas sa McDo, 'di ba? Sabay silang lumabas dun sa banyo, yung sa McDo event nila, 'di ba? Oh, tapos, hanggang dun na lang naman ang ano, jailbait, edit na lang, 'di ba? Kasi hanggang dun lang naman kaya nila, hanggang dun lang naman ang kaya nila in fairness, 'di ba? Nasaan dito yung binalita ni Mamang KJ? she was the one who received it. Parang nagalit kami agad. Malalaman. Maybe the oh, yeah. Ay, isa pa po. Isa pa yan, babe. Para sa'yo yan. Ay, oo. Yung mga behind the scene talaga ng Barda mga kabarda, iba talaga ang atake, eh, iba talaga ang atake. Marami tayong makikita dun na sign of love talaga. 'Di ba sabi nga ni Barbie, is para silang serendipity, 'di ba? So kung para silang serendipity, eto yon. 'Pag sinabi i-connect natin sa istorya ng Serendipity, na movie ng Serendipity, na they believe in destiny, 'di ba? Yung babae dun, naniniwala siya sa destiny, 'di ba? At, sabi nga nung ano, nung babae dun, 'di ba, is kung tayo talaga, kung nakatadhana tayo, is mapupunta sa'yo 'tong libro, mapupunta sa'kin itong ano, pera. Pera 'yon, 'di ba, na may ano, sino ba 'yon, yung lalaki si Jonathan, 'di ba? Si Jonathan, oh, tapos si Sarah yung babae, 'di ba? So, mapupunta sa kanila yung pinirmahan nila na may pangalan, telephone number, at address, 'di ay wala atang address 'yon, telephone number lang. Tapos, meron silang kasunduan. Meron silang kasunduan, 'di ba? Kumbaga hindi nila inano, hindi nila, what do you call this? Hindi nila pinush yung sarili nila or pinurso na ano, na pilitin yung destiny, 'di ba? Sa una pa nga nun, 'di ba, nagka-ano sila, nagka hindi sila nagtagpo dahil parehas 23 floor yung pinindot nila. Pero may pumasok kay Jonathan dun sa elevator, pinindot-pindot, 'di ba? So, pero kung tutuusin, parehas sila ng pinindot, 23 floor. So, naka-design talaga sila. So, nag-give up yung babae. After 1 year, after 1 year, naghanapan sila at nagkaroon nga ng sign. So, hindi kaya siguro na ako para sa akin, personal perspective ko 'to. Para sa akin siguro kaya nasabi ni Barbie na they are like serendipity kasi nagkaroon ng sign or nagkaroon ng spark sa kanilang dalawa na hindi inaasahan, like love at first sight, gano'n. Kasi ang serendipity, love at first sight, eh, na gustong-gusto mo 'tong tao na ito, kaso parang hindi tama yung timing, hindi tama yung timing, 'di ba? Kasi si Barbie hinanap ni David, eh. Kumbaga para kay David, si Barbie gusto niya makaeksena. So hinanap niya,
every time na malalaman niya na papasok si Barbie dun sa teleserye na yun, mag-o-audition din siya, 'di ba? Mag-o-audition din si David. So, ganun talaga yung panggusto ni David kay Barbie that time. So, siguro kaya nasabi din ni Barbie na serendipity. Siguro may pag-uusap sila kaya nakakandado na. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, siguro ipinapaubaya na lang ni Barbie, 'di ba? Yung, destiny na kung sila-sila, 'di ba? Gagawa ang mundo or gagawa ang Diyos or gagawa ang, destiny na maging sila kung sila talaga, 'di ba? Oh. So, 'di ba pagka panoorin niyo yung Serendipity kung hindi niyo pa po napanood yung Serendipity, mauunawaan niyo kung bakit nasabi ni Barbie Fortesa sa interview nila na they are like serendipity, 'di ba? Ang sweet kaya ng movie na yun, Nakaka-inlove. Kasi ang ending sa hinaba-haba ng prosesyon, ang ending sila pa rin pala ang magkikita sa dulo, 'di ba? Sa pinagkahaba-haba ng taon, 'di ba, ng buwan na lumipas, 'di ba, sila pa rin pala. So, ibig sabihin na pina-plastic lang niya si B, ano yun? Akala ko iniwan mo na ang barda kasi 'di ka na. Ay hindi po, may issue si Nathan. Close na close yan sa grupo, sa David Stan group na vocal na ayaw kay Barbie. Yung David Stan diyan galing ang basher ni Barbie, mga basher ni Barbie sabi ni ano. Gustong parang hindi ko naman mapaniwalaan 'yan. Kasi parang mas close nga si Nathan, ang pagkakaalam ko. Oo, close si Nathan kay Barbie. At gustong-gusto nga niyang bumalik ang barda, ni Nathan. Gustong-gusto niya. Mamang mismong ang Sparkle ang sabi, "No fake love team" daw po ang Gilbert, sabi na fake love, ah, sabi na fake love team daw po ang Gilbert. So sinabi na ng GMA, 'di ba? Mm. Nakaka-sad naman sa part ng ano, nakaka-sad naman sa part ng Gilbert yun. Sabihing, 'di ba, fake love team pala kayo. Mismong GMA na nagsabi. Mamang Pickles, medyo walang ayun, paramdam si Bibi ngayon. Kahit sa SOCMED, oo, wala talagang pose si Bibi, 'di ba? Kaya nga magtaka na kayo, mga kabarda, 'di ba? Mm. Sabi rin ni David ang serendipity sa interview ni Tito Boy, oh, 'di ba? So, yun serendipity na yan, ano yan, it's a sign. Oo, it's a sign na ano na sila, 'di ba? Meron na silang pinagkasunduan. Kung ano man yung pinagkasunduan nila, antayin natin yun. Kaya naman naka-padlock na si Barbie, 'di ba? Padlock puso, tapon susi. Ayaw na mag-entertain ni Bibi. Yun lang yun. Ang dami naman talagang pumorma kay Barbie nung nalamang single siya, nalamang hiwalay na sila ni Jack Roberto. Sobrang daming umarangkada, sobrang daming lumapit sa kanya na binakuran ni David Licauco. Alam natin yun, 'di ba, na matindi ang pambabakod ni David Licauco, 'di ba? Hmm. Hello po, Mamang Pickles, may idea po kayo bakit umalis si Nathan? Alam niyo po wala po akong idea diyan, saka ayokong pakialaman yung personal na hidwaan ni Nathan or kung nagkaroon man sila ng hidwaan or hindi pagkakaunawaan. Kasi ano na yun, hindi naman artista sila at, hindi sila tawag dito, that's too complicated. Parang tsismosang-tsismosa naman na tayo niyan para anuhin pa 'yan, 'di ba? Pag-usapan pa yang, buhay ni Nathan o nila Janra or nila Tony Aviles, 'di ba? So, kung konektado sa barda, walang problema. Kaso hindi naman konektado sa barda. So, ayoko siyang anuhin kasi kung
mamaya personal yung usapin diyan, 'di ba? So, hindi ko na kinalkal 'yan, hindi ko na kinalkal at all. Marami rin nagtatanong sa'kin niyan, "Ano sa tingin mo sabi ko, "Personal kasi nilang desisyon 'yan, personal na desisyon ni Nathan 'yan." Oh, 'di ba? Personal ni David na ano 'yan, desisyon 'yan. So, ayoko ng pakialaman. Kung ano yung, kung wala na si Nathan dun, okey, fine, 'di ba? In the end of the day, hindi naman na natin problema at all yun, 'di ba? Hindi naman ako, para sa'kin, 'di na para problemahin pa natin yung bagay na yun. Oo, 'di ba? Hmm, hmm. Sabay nawala ang Barda, ang balita, oo, ng isang, reliable source, nasa Australia sila hanggang ngayon. 'Di pa sila bumabalik, sabi ni Marilyn Suryo. Hindi ko na rin po nakikita si Kenzie, madam. Nasa bakasyon kasi, 'di ba? Nasa bakasyon kasi si David. Saka ako, para sa'kin, eto, to be honest, ayokong magpaka-ipokrito sa inyo. Hindi sa'kin big deal kung may mawala sa kanilang ano, sa team nila, mawala man si Kenzie, mawala man si ano, Nathan, mawala man si ano, kasi magkakaibigan ang ending, ano 'yan, may mga pinagsamahan 'yan, okey? May mga personal na pinagsamahan 'yan na kaya nilang ayusin 'yan kung sakaling magkaroon sila ng tampuhan, oo. Hmm. Kumbaga para sa'kin, hindi siya sa'kin big deal, oo. Magiging big deal siya sa'kin, for example, si Nathan umalis kay David, na siniraan si Barbie at David, dun siya magiging big deal sa'kin. For example, umalis si Janra kay Barbie at siniraan si Barbie. May tsismis na sinisiraan ni Janra si Barbie or si David, dun lang siya magiging issue sa'kin. Pero about diyan sa ano, sa pag-alis nila or kung anong piliin nilang pagtahak, ako, sorry, pero it's not my business. Yun kasi ko, nahihilo daw, joke. Sabi ni Tita Grace, hindi ko na rin po nakikita 'yan. Hello po, Mamang Pickles, hello din po sa lahat diyan. Or baka po focus, si B sa pag-aaral niya kasi wala naman po siyang project by now. Mamang, name drop ko ng isa. Ano 'yun, name drop mo? Ano yung name drop mo na isa? Hmm. May nakakita raw kay Barbie at sa ate Elaine David nagkasama sa Australia. Sabi ni Ma'am, ano, sino 'to? Ma'am Marilyn Suryo. Ay, talaga ba? Totoo ba 'yan, Ma'am Marilyn? Naku, malaking pasabog 'yan if ever. Ma'am Rose, madam, okey lang ba kayo? Ma'am Rose, actually, pinipilit ko maging okey, pero gusto ko maging honest sa inyo, hindi po ako talaga okey. Ang dami-dami kong pinagdadaanan, dumadaan po ako sa matinding depression ngayon, oo. Pero siyempre trabaho natin magpasaya ng tao. Kaya nga ang hirap magpasaya ng malungkot ka, 'di ba? Halata mo, mahalata ng tao, na medyo kulang ka sa energy, kulang ka sa ano. Saka so far kasi parang gusto ko lang mag-ano lang, makipagkuwentuhan, nandiyan kayo, kuwento, balikan yung mga nangyari. Ayoko munang ako, gusto ko maging honest sa inyo. Ayoko munang pakialaman yung personal na buhay ng barda. Ayoko muna siyang pakialaman na to the point na kalkalin ko yung buhay nila or mag-update ako kasi in the first place, sorry to say, 'di ba, may sarili rin akong problema na kinakaharap ngayon na hindi ko rin naman, oo, maaasahan yung barda o hindi ko naman maaasahan si David at si Barbie sa tabi ko, 'di ba? Did you get my point?
Gusto ko lang, ano tayo rito, transparent tayo, 'di ba? Gusto ko lang maging direct to the point, 'di ba? Nandito lang tayo para sa nandito tayo sa kanila dahil fans tayo. Mahal natin sila, sinusuportahan natin sila. Pero, sa realidad, wala sila sa tabi natin at wala silang pakialam kung anong mangyari sa buhay natin. Kasi nga in the first place, 'di naman tayo kilala ng Barda personally, 'di ba? So kung meron tayong pinagdadaanan sa buhay, ah, sarili natin yung ano ron at, yung mga kaibigan natin, pamilya natin dito sa Barda, 'di ba? Ang mga taong tutulong din sa atin at yung mga taong napalapit sa buhay natin, naging pamilya natin dito, sila yung mostly nakakausap natin, hindi literally ang Barda, 'di ba? So kaya kung meron akong pinag-she-sharan sa inyo, kayo yun. Gusto ko i-share yung buhay ko sa inyo, 'di ba, yung pinagdadaanan ko. Para alam niyo rin kung saan ako nanggagaling, 'di ba? Kasi baka mamaya isipin niyo, "Ba't kaya ang lungkot ni madam? Ba't kaya walang kagana-gana si madam?" So at least alam niyo kung saan ako nanggagaling, oo. Alam niyo naman mahirap kalaban ng depression, mahirap, kontrolin ang utak, emosyon especially. Yung bigla-bigla kang magagalit, bigla-biglang iinit ang ulo mo, moody ka, 'di ba? Pero siyempre, kailangan mong panlabanan 'yun. Kailangan nating think positive tayo sa lahat ng bagay, especially sa buhay natin. Hindi biro ang buhay, alam natin 'yun mga kabarda. Kaya nga nandiyan kayo na kinukuhanan ko din kayo ng lakas ng loob, kinukuhanan ko kayo ng idea, 'di ba? Baka meron akong mga mabasa na mga advices, 'di ba, na kung ano yung dapat kong gawin, na mai-a-apply ko sa personal kong buhay or personal kong pinagdadaanan ngayon, 'di ba? Mm. Kasi oo, some of you kasi hindi ko naman nakakausap din, 'di ba? Pero dun sa mga nakakausap ko at nakaka-chat ko, alam nila, alam niyo, 'di ba, from sa anak ko, tapos asawa ko, ako, 'di ba? Grabe at I'm sure napagdaanan niyo rin 'yan, 'di ba? Napagdaanan natin lahat 'yan, napagdadaanan 'yan. Pero hindi naman diyan titigil ang buhay natin, 'di ba? Be strong, 'di ba? Hindi naman bibigay ni God 'yan, hindi naman bibigay ng Diyos 'yan kung 'di natin kaya 'yan. Kaya binibigay 'yan para matuto tayo, para may matutunan tayo, may maging lesson, 'di ba? So, hindi naman tayo darating sa punto na magpapakamatay tayo dahil sa depression, walang gano'n. 'Di ba, hindi gano'ng klase ang personality ni Mamang Pickles. Diyos ko, sa dami ko ng pinagdaanan sa buhay. Pero siyempre hindi nawawala yung depression. Actually, yearly na ko siya, na-experience ko yung depression, na dumadaan ako sa matinding depression.